Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Nagka-interest lang ako rito. Mamaya ho, mag-collab tayo, no? Attorney Roque, may nakikitang paraan para mapawalang visa ang ICC charges versus ex-PRRD. No? Ang tanong, mamaya ho, pakinggan natin yung naiisip na paraan nitong si Bolang Kristal. O, dali lang mo ito. Humarap sa International Criminal Court o ICC kahit isa sa sino man sa mga nasasakdal. Ito ang inihayag na paraan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque upang tuluyang mapawalang bisa ang mga reklamong inihain sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng anti-drug war campaign nito. Anya, ito ang kanyang itinayo sa kampo ng mga Duterte kaugnay ng issue matapos na sabihin sa kanya ng dating Pangulo na nakatanggap ito ng impormasyon na posibleng arestuhin ang dating Pangulo anumang oras. Sabi ko ngayon, ang kailangan ko sa inyo, isa sa inyo na mag-volunteer na pumunta sa dahig. I am 90% sure na magdidesisyon ng korte na walang jurisdiction kasi malinaw yung desisyon sa Burundi na dapat magsimula ng preliminary investigation sa loob ng 1 taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. Dahil ang preliminary investigation ay nagsimula lamang 2 taon na matapos tayo nagbitiw, wala nang jurisdiction. Dagpa nito, ito ang estratehiyang ipipilit niyang gawin sakaling tuluyang lumabas ang warrant of arrest laban sa dating Pangulong Duterte. I can assure you, kung isa sa inyo ay magbo-volunteer na magpakulong ng panandalian sa dahig para questionin natin ang jurisdiction, 90% adi-dismiss yan. At makikita kasama si Presidente Duterte, si VP Sara, si Senator Pato. Taong 2017 ang ihain ng mga reklamong mass murder at crimes against humanity sa ICC laban sa... Pucha, matabigat pala nakahain na dito, mass murder at saka crime against humanity Pero lulusutan ni Harry Roque. Pero yun nga, may kondisyon, no? Dating Pangulong Duterte at iba pang opisyal ng pamahalaan. 2018 naman ang ideklara ng dating presidente ang pagkalas ng Pilipinas sa International Treaty. 2021 naman ang umpisahan ng ICC ang formal na investigasyon sa crimes against humanity laban sa dating Pangulong Duterte. Samantala, kwestiyon naman ni Attorney Roque ang anyay kawalan ng formal na kasulatan na nagsasabing hindi makikipagtulungan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ICC. Dagdag pa niya, sa loob ng kulang 2 taon sa pwesto, ilang beses nang nagbago ng posisyon si PBBM sa mga pangunahing issue. Kabilang na nga rito ang usapin sa ICC complaint laban sa dating Presidente Duterte kaugnay ng anti-drug war campaign nito. Balik sa iyo, Ella. Maganda ho yung ni Harry Roque. Ang problema, sino yung sinasabi niyang isa na pupunta doon sa ICC sa dahig para magpakulong ng sandali lang at upang ma-dismiss ang kaso na inihain sa kanila na crime against humanity saka yung mass murder, di ba? Sino kaya mga boss? Sa palagay ninyo? May papayag kaya? Sino? Papayag kaya si Digong? Babaril nga raw ni Digong pag may nag-aresto sa kanya. Si Bato kaya? Papayag kaya si Bato? Sila mga nakapunto dyan yung dalawa na yan. Alin man sa kanila. Hindi natin alam si Sara kung masasama. Kasi hindi pa naman talaga preliminary investigation pa lang, no? O si Bongo o whatsoever, no? Sa gugulang nitong mga to, yung sinasabi ni Harry Roque, 90% madidismiss, mapapawalang sala sila, madidismiss ang kaso. Pagka yun ang ginawa ninyong strategy ko. Sigurista ko yung mga yan Baka maski sabihin mo, Harry Roque, na 95%, hindi mo pa rin, ewan ko kung mapapapayag ni Harry Roque itong mga posibleng maakusahan.
Itong mga posibleng mabigyan ng warrant of arrest ng ICC, di ba mga boss? Ito naman si istorya ni Bato. ICC must issue arrest warrant versus Senator De La Rosa over drug war probe, ICC official. Pakinggan natin. Attorney Cristina Conti, International Criminal Court or ICC 20 hours ago lang ho ito. Assistant to counsel and lawyer for the war on drugs victims of the Duterte administration, believes that former Philippine National Police or PNP chief and incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa is among the principals behind the bloody drug war. De la Rosa was allegedly at the forefront of the implementation of the anti-drug campaign Oplan Tukhang. In the case of the Philippines, there could be two or more. If you ask me, most likely, Senator Bato will be among those who will be considered most responsible. Delikado si Bato nga ron. Pero ito, sagot ni Bato. It is because issued by the Office of the Prosecutor. Hence, Attorney Conti said that aside from former President Rodrigo Duterte, the ICC may also issue a warrant of arrest against the legislator should the evidence suffice. There are other actors behind the alleged crimes against humanity in the Philippines. When they found that there was reasonable basis to believe that there are crimes against humanity committed in the Philippines, President Duterte, as then PNP chief, Bato de la Rosa were among those named as probably responsible. Meanwhile, in his recent interview, Senator De La Rosa admitted that his apprehension is to be separated from his family. However, De La Rosa believes there is no evidence to indict him. Takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun lang kinatakutan ko na I love my apo very much. Tapos Huwag kang mag-alala, Senador Bato. Think positive. Ba't tiniisip mo na agad yung makukulong ka? Preliminary investigation pa lang naman yan. At kaya sabi ni Justice Carpio, kung paliwanag kayo, kung wala naman kayo kasalanan, ba't naman kayo kukulungin? Wala naman palakasan sa ICC, di ba? Depende. Tatanungin lang naman kayo, iniimbitahan lang kayo tungkol sa mga aligasyon. Di ba mga boss? Paliwanag ninyo. Kung ganyan, ang mga sagot nyo, kagaya si Digong, subukan nyo arrestin ako dito, barilin ko kayo. Wala na. Guilty na. Pero si Bato takot daw dahil yung mga apo niya, mahal niya Tuloy mga Bato. Tapos lalaki sila na wala silang lolo. Ano ko dadalhin sa dahig yun just in case makulong ako. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Yun ang problema, Bato. Di kung bakit kasi iniisip mo na agad na makukulong ka? Sabi mo naman, wala kang kasalanan, di ba? Hinakatakot daw niya, baka makulong siya. Ba't ka matatakot kung wala kang kasalanan? Talaga naman ito mga... Si Duterte naman, ba't ka mamamaril? Korte yan Di ba mga boss? Hindi naman, iniimbita lang naman kayo. Kung mapatunayang wala kayong kasalanan, di laya kayo, di ba? Ay, nako. Ano sa palagay niya mga boss? Meron kayang susunod sa gustong maging estratehiya nitong si Bolang Cristal? Sandali lang naman daw di ba? Punta kayo sa ICC, maski isa lang, sabi niya. Magpakulong lang kayo sandali doon, 90%. Mapapawalang bisayang warrant of arrest na yan. Akong bahala, sabi ni Harry Roque. Hindi naman pwedeng magboluntaryo si Kimo na siya na lang dahil sanay siya sa buhay oblo ang magpapakulong. Hindi naman siya akusado di ba? Ang gusto lang mangyari ni Kimo kung sakaling makukulong sila sasama siya. Pero hindi yung siya ang magpapakulong. Di ba? Siyempre kung sino yung akusado lang, yun lang ang pwedeng sumunod sa kagustuhan nitong si Bolang Cristal, Harry Roque. Di ba mga boss? Yan ang tanong. Ano sa palagay niyo mga boss? Sino kaya dun sa dalawa?
Si Bato o si Digong ang papayag sa kagustuhan mangyari na depensa, na estratehiya na naisip ni Bolang Cristal, Harry Roque. Sandali ka lang naman makukulong. Ipipilit daw niya yan eh. Dahil sigurado siya, 90% na mapapawalang bisa yung arrest warrant. Kung sakasakali mang maglalabas ng arrest warrant ang ICC. Di ba mga boss? Yan ang depensa ng abogado ninyo. Di dapat, di ba? Dapat sumunod kayo dahil yun nga, 90%. Palagay ko, Harry Roque, maski sabihin mong 100%, hindi pa payag yan. Hindi pa payag yan. Ano ba yan? Si Digong sabi, barilin ko, hindi nyo ako mahuhuli ng buhay. Kung ma-arrest nyo ako, patay. Kala ko nga, magpapakamatay, hindi pala. Talagang makikipagbarilan daw siya. Yun, marami na yung mga ganyan na nakipagbarilan. Di ba? Si Jason Eibler, di ba? Ayaw rin pahuli ng buhay. Nahuli rin siya ng buhay. Nakakulong din siya dito sa Muntinlupa, di ba? Tigas din ho yun. Di ba? Gobyerno kasi kalaban eh. Anyway, kung yan ang pasya nilang dalawa, di ba? Pero si Bato mukhang palay ko, hindi na napapagkatulog itong mga to. Mga boss. No. Magkulam na po tayo. Medyo marami-rami ito. Kalat ni Baya, shout out. Sabi ni isa. Ano niya, sa palagay niyo mga boss, ayun na. Mag-comment po kayo. Sino kaya sa mga grupo ni Digong na nagpatupad nitong war on drugs niya ang na maaakusahan ang papayag sa kagustuhan ni Harry Roque na pumunta doon. Isa lang naman kailangan ni Harry Roque at siguradong mapapa-dismiss niya, mapapawalang bisa niya ang arrest warrant daw ng ICC. Di ba? Ito, the one and only pandemic hero, sabi nila lahat niyo, wala na yun. Hello, Miss Akira Milus. May you have a pleasant day. Ingat, sabi niya. Shout out, Akira Milus. Erwin Varela, shout out. Gusto yata ni Digong nyo, Duterte, matukhang. Oo, di ba? Tsaka yun nga, di ba, sabi ko kahapon, Erwin Varela, yung mga hindi pa huhuli ng buhay, namumutawi yan sa bunganga ng isang pusakal na kriminal. Ibig mo sabihin, Digong, maamin ka na pusakal kang kriminal. Mga ganun. Tsaka yan, presidente ho yan. Diba? Sino ba to? Marami yung ganyan diba? Patay din. AJ Reyes, shout out. Sabi niya, di maganda para mapadali siya. Ganun lang kasimple yan. Manalo ba siya sa gobyerno? Sibilyan na yan. Wala nang kamandag. Pinapalakas lang niya, loob niya. Istoryahe yan. Wala yan. Wala yan, barbero yan. Huliin nyo yan. Hindi na makakatakbo yan. Hindi na siya magkalabit ng baril. Kaya huwag kayong maniwala dyan. Kwento mo. Kwento mo sa Pagong Digs. Si AJ Reyes. Kalat ni Bayaw. Good evening, Karoke. Patutahin mo, Karoke, sabi niya. Hello, mga bero. Oo nga. Sana, bale. Sana sa itong, kinakalma ko para mawala yung takot. Oo. Ettore, shout out, sabi niya. Ang kapayapaan ay nasa bibig pa lang. Ang kapayapaan ay nasa bibig pa lang. Hindi pa umaabot sa puso ni Numan. Good evening, Karok, sabi ni Ed Torres. D-Said, shout out. Hindi papahuli ng buhay. Wow! Sana naman totoo yan. Aabangan namin yan, ha? Tawa-tawa si D-Said. Eto. Armando Cabrera, shout out. Happy evening, Karoke. Ang masasabi ko lang kay Digong, kung ayaw niya talaga pahuli ng buhay at laban sila ng mga tauhan niya,
bago siya maubusan ng bala, magtira siya ng isa para sa ulo niya. At saka ito mga boss, kung yung mga ganyan salita ng isang akusado, siseryosohin mo at nananakot sila Hindi ako papahuli ng buhay, tandaan yan. Nagsalita pa nga si Duterte na, hindi ko kailangan ng tulong mo, Bongbong. Marcos, hindi ko kailangan ng tulong mo. Ako ang haharap sa ICC. Wala namang ICC pupunta rito para arestuhin. Talaga ikaw. Di ba? Ang aaresto sa kanya, kung hindi PNP, AFP o NBI, hindi ICC aaresto sa'yo. Anong sabi mo? Oo. Di ba? Kasi nga, membro tayo ng ICC. Nung nangyari, ang mga krimen na nilitis. Alam nyo, ano nyo lang yung sarili nyo, yung mga depensa nyo Supreme Court na nga nagsabing may jurisdiction ang ICC sa atin nung miyembro pa tayo. Yun ang nililitis. Ewan ko kung anong gagawin ni Excellency dyan. Pero ako, masama amoy ko dyan. Masama amoy ko dyan. Malamang sa alamang ibibigay yan. Tuloy natin kay Elizabeth Iscari. Yeah? Gusto ba yun? Si Elizabeth Iscari. Good evening, Sir Rox. Kakatawa itong si Digong na ito. Kakatawa ito si Digong na ito at yung Harry Roqueng bakla na may warrant of arrest na daw. Bakit ba takot na takot ang mga ito? Yun nga sa ICC. Sobrang tapang ng mga ito at puro mura nga alam ng bunganga nito. At isa pa, isipin ninyo, ilan lang sila na dapat managot sa war on drugs na yan. At dapat lang na magkaroon ng hustisya ito. Tapos, ipagtatanggol ng mga bopol ng mga tao at ipagpapalit sila para sa katahimikan ng ating bansa. Di ba dapat para sa bayan ang isipin at hindi sa iilan lang? Yun lang yun, di ba? Tsaka yung pag natapos na yan, nangyari nga sa Marcos Sr., di ba? Tapos nung nakabalik sila dito, tumakbo pa yata si Imelda na presidente. Parang gano'n tumakbo yata siya Talo. Si His Excellency, tumakbo rin yan senador, talo din. Nakatikim ng talo. Ibig sabihin, kung talagang mahal sila ng tao na sinasabi na ganito-ganito, na malakas, hindi sana sila natalo. Di ba? Nakatikim sila ng talo kung talagang napaka-popular ng Marcos sa tao at talagang di ba? Talagang inano ng tao. Natalo pa sa Vice President si Marcos, di ba? Yun lang yun. Kung talagang mabango Marcos sa tao, di sana hindi nakatikim ng talo, di ba? Nung nakabalik na sila sa Pilipinas, di ba? Talo Melda yata natalo rin yan sa pagka-presidente. Parang gano'n, hindi ko matandaan. Sana, tama ako. Parang tumakbo na Pangulo yan, natalo. Parang lang parang hindi ako sure. Pero si Bongbong, 2 beses ko nakatikim ng talo yata yan. Tumakbo senador, talo. Tumakbong vice president, talo. Yun yan. Si BP Lenny, minsan lang natalo, di ba? Natalo. Oo, yun. Tuloy natin yung kay Elizabeth Iscari. Tapos na pala to. Okay, Elizabeth Iscari ulit At ito namang salita na binitiwan nitong Digong na ito na di daw siya pahuhuli ng buhay. Wow Ibig sabihin ba takot siya? O salita nga ito ng isang pusakal? Sana mag-isip na talaga itong BBM na ito at baka mahuli na siya at pulutin sa kangkungan. Di ba, Sir Rox? Ayos na yan. Ayos na yan. Sa hirap ng bago sila nakabalik sa pwesto.
bibigay lang ng hindi na nangyari. Ang bibigato ng advisor niyan di ba? Hindi sa Petiskari ulit Ito namang si Kibuloy. Sa sobrang yaman, kaduda-duda nga kung saan galing ang mga ari-arian at katakot-takot na pera. Baka di lang ito bilyonaryo, Xerox. Baka nga front nga ito ni Digong para di mabuking ang nakulimbat na pera ng bayan dito. Kasi kung si Kibuloy lang tatanungin, saan nga gagaling ang yaman ito? Kataka-taka. Totoo, yun na nga, Oo. Kung nakita niyo yung Garden of Eden yan, sabi niyo nga talagang totoong nakapagpatayo ng paraiso sa Davao. Ang luwang. 350 ang entrance bago ka makapag-ikot doon. At meron kang tour guide, ha? May tour guide ka pa. At may kainan sa loob, may mga bilihan ng kung ano-anong mga souvenir. Ang ganda ng lugar na pinakita ko. Oo. Librado Ludovico, shout out. Ang halimaw ng Davao, umurong ang tumbong. Sa impyerno ang tuloy mo, tandang durian dutay. At sa mga katarantaduhan na ginawa mo sa bansa. Ngayon mo patunayan na matapang ka. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. God bless, Librado. Totong Gonzales, shout out, ha? Gandang gabi po, Xerox. Talaga lang, Xerox, hindi pa huli ng buhay? Malaking kalokohan po yan. Itsura pa lang niya, parang dedo na. Diba, Xerox? Kulay talong na nga po Sabi nga po ng mga manghuhula sa Quiapo. Sumagot si David Allen Mendoza. Shout out David Allen Mendoza, ha. Tama ka dyan. Sa hilatsa pa lang ng pagmumuka ni Durian Dutay, talagang di pa huhuli ng buhay. Tawa-tawa. Yun nga Pero ewan ko lang, ha. Kung gagawa siya ng istoryang parang paruhinog, ha. Ala sila. Arnold po sa Diego, shout out. Sana naman talaga manlaban. Todas, ha. Joel Saludes. Joel Saludes, welcome to the club. Kalokohan niyang hindi magpapahuli ng buhay. Si Digong, lumang diskarte na yang nagtatapang-tapangan kapadigong. Luma na talaga yung panis na hindi papahuli ng buhay. Marami ng ganyan, hindi papahuli ng buhay. Nahuhuli naman sila ng buhay. Yun nga lang iba, talagang patay. Moody Muma, shout out. Hi, Xerox. Good evening po. Nakakalungkot si Digong. Mauuwi lang sa wala ang lahat dahil sobrang dami ang pinatay o pinagpapatay. Sagad na kasi ang kasalanan ni Digong. I-admit na dugong ang kanyang kapangyarihan upang patay ng pinapatay. Salamat po, si Rox. User, shout out. Matagal na ang ICC sa atin. Sir, nakalagay sa helmet, pag wala ka noon, hulihin ka daw dumaan sa QC. Yung ay itatak nga sa helmet ICC, di ba? Rolando Cruz, shout out. Nagpapapansin lang yang matandang yan. Piling sikat na sikat. May nagawa ba siya sa bansa? Puro korap lang ang nakita ko. Parehas tayo. Nga rin ako nakita. Perdan San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, ihambing na lang natin sa panahon ni Hitler na puro kadiliman ang nangyayari o naganap sa Europa. Pero dumating din ang liwanag sa kabila ng kadiliman. Yan ang hatol ng tadhana. Walang utang na hindi pinagbayaran. Ganyan lang ang buhay o kapalaran ng tao. Mas maganda sa tao yung dating napasama na napabuti sa huli kaysa sa taong mabuti sa una pero napasama sa huli nang dahil sa sobrang
tayog at maling pangarap sa buhay. Dasal, patnubayan ng gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoong Diyos. Galing ni Ferdinand San Juan. Soylo Flores, shout out ha. Joe Flores, my friend, shout out. Sabi niya. Source ni Harry Roque, si Madam O-Ring. Accurate yung bolang kristal noon. Soylo Flores ulit to. Parang pelikula, Nardong Putik. Baka gawa nila ng pelikula ni Robin yan. Totoo, baka Hindi pauli ng buhay Maganda yan. Starring Kimo. Librado Ludovico. Karox, si Mrs. ko nang operahan dito, inabot siya ng halos 8 oras. Dumating kami ng umaga at sabi sa akin ng mga staff, bumalik na lang sa gabi. Yun ay kasama na ang recovery period. Kaya manang si Cecil, we are here all, Karaoke Warriors. We will pray for you. God is always with us. Salamat. Salamat talaga sa prayers nyo. Pilitin kong matuloy na ito March. Tama, next month. Baka hindi na siya kinakabahan. Binasa ko naman sa kanya yung mga comments niyo, mga friend. Ferdinand San Juan, shout out. Shout out na to. Karaoke, sa palagay ko, nasobrahan si Roque ng pagkain ng lechon dragon na galing China. Kung may high blood si Roque, nagkaroon ng kolesterol, mantika ng dragon ang utak. Iba-iba na rin ang sinasabi. Yun nga Parang iba na rin Eto, ewan ko kung meron siyang makukumbinsi na magpakulong sandali sa ICC para at 90% mapapawalang bisa na yung warrant of arrest na yan, sabi niya. Siya kasi ang abogado nitong si Digong. Diba? Shervin Sapeda, my friend, shout out. July 7 Alcantara, Christy Ansen. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangog, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni friend Shervin. Umuusok at bumubulusok sa init palagi ang topic sa ICC, Sir Rox. Kahanga-hangang katapangan pero bumabahag ang buntot kasi nakukurta ng ICC ang kanyang utak. Sa sobrang takot, akala ko talaga, Sir Rox, yung mga taong maitim ang budhi, walang kinatatakutan. Maski ang Diyos, maski si kamatayan, kaya niyang harapin. Bakit po palaging sinasabi hindi pa uhuli ng buhay? Yun na nga, friend Shervin haharapin na nga niya si kamatayan Patay kung patay na nga, di ba? Yun siya. Pero parang hindi na rin niya alam ang kanyang mga pinagsasabi. Yun nga, sabi niya, babarilin niya rin pag ICC aaresto. Hindi ICC aaresto sa'yo. Mga Pilipino na aresto sa'yo, di ba? Yun kung gaya na sasabi. Kagaya niya, sabi mo, hindi ka naman humihingi ng tulong na kay Marcos, kaya mo nang harapin. Di harapin mo, pero hindi ICC ang haharap sa'yo. PNP, NBI, yun ang mga haharap sa'yo. Diba? Tuloy natin kay Prince Shervin. Alam mo, Apo Lakay, this is your time to really shine. Ipakita mo po sa buong mundo na tunay ka pong matapang. Tunay naman dirigma. Hindi po yung kaya ka lang po matapang kasi marami kang bayarang utusan to do the job for you. Totoo, di ba? Simplihan na lang po natin. Ano po ingkong? Be man enough and face the consequences of what you have done during the past. Ang tao po talagang may malinis na budhi at walang kasalanan, kailangan po may tapang ng muka at tibay ng dibdib, humarap sa buong mundo at patunayan ang iyong sarili, sa iyong sarili, na kaya mo talagang mag-jet ski. Ba't naman napunta sa jet ski? Itayo ang bandera ng Pilipinas doon at may West Philippine Sea. Huwag pong maging bahagang buntot sa ICC ingkong.
The whole world is watching and waiting. Wag mo pong sayangin ang ipinaglaban ng mga tunay nating bayani, ipinaglaban ang Pilipinas at namatay ng may dignidad at pagmamahal sa bayan. Wala pong bibitayin, wala pong babarilin sa Luneta. Ipapaliwanag mo lang po ang iyong sarili. Guilty po ba or not guilty? Matulog ka po na mahimbing, Ingkong. Mabait po ang mga taga-ICC. Di po sila mga killer. They're just here to find the truth and serve the justice fair and square. Yun lang po, Your Honor. Impong basyang magsusumba muna. Kaya ako po lalayas na. Sa inyo pong lahat, tunay pong makulit, but super sweet. Ang sa iyo ay nagmamahal. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. Stay safe, Sir Rox. God bless po, Rocky Warrior Skills. Siyempre po, di pwedeng makalimot. Shout out sa iyo, Sister Grace. Malapit na uli ang Holy Week. Ipapako na naman si Jesus sa mga kasalanan natin. Sana, sister, magbait ka. Magbait at magbalik loob ka na sa tunay na Lord. Hindi yung palaging sumusunod at bumubulong sa iyo na may sungay. Peace be with you, sister. Lang niya ito totoo. Gagawin ko na naman ng vlog tong nagkalkal ako nakita ko yung mga nakaraang picture namin nung itong gracing sa inyo ito naghuhugas pa ng plato sa bahay ko dahil wala pa nga siya noon at birthday ng anak ko, inimbita ko namin siya mabait ngayon lang talaga nasira ang ulo sa pera gano'n. Noel B. Mantela, welcome to the club, Noel. Sir, baka si Digong ang nag-appoint kay Kibuloy as son of God. Pwede. Alam mo, maraming God Diyos ng kadiliman at saka Diyos ng kabutihan, di ba? Noel B. Mantela ulit Sabi ni Ka Percy, mas nakakalungkot ang mga anak ni Digong kasi may dugong aliman. Aliman ba? Animal. Edeline Lim, shout out. Bahala ka sa buhay mo, sabi niya. User, Si Roqueta po kasi lumuluhod sa wet poo. Si Roqueta po kasi humihimod sa wet poo at yagbuls ni Dutae. Kaya ayaw niyang mawala sa piling niya si Dutae. Ano ba yun? Bakit, Flor de Lisa M, shout out sabi niya. Karox, sa pagmumukha ni Digong, talagang di pa huli ng buhay. Asan kaya si Bantag at Tebes? Madadagdagan sila ng kakosa. Yan lang sa tabi-tabi ang mga yan. Ladies Anita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque. Ang ganda po ng issue ng ibinahagi mo po sa aming lahat na sumusubaybay po. Sa totoo lang, as soon as possible, malapit na lumabas ang international warrant of arrest. Kahit anong blabla ni Butete, mantika Roque mo kung ako sa'yo, tiko mo na yan. Sabi niya. Shirley J. Sir, shout out Brother Elias Isyo, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos Nak, shout out Eman Escalona, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Shirley J. Sir. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ganyan po talaga pag galing sa masama ang kayamanan. Babawiin at babawiin sa kanila yan. At puro kademonyohan ang mga pinagagawa ng grupo na yan. Kala nila habang buhay na silang ganyan ang gagawin. Itago man nila yan sa kaila-ilaliman, sisingaw at sisingaw pa rin ang baho nila. At nakikita naman ni God yan. Kaya kahit anong tago nila at pagtatakip ngayon na ang paglilitis sa kanila, Karox.
Pag ang Panginoon na ang kumilos, wala silang magagawa. Kahit ano pang dami ng pera nila. Good night po sa inyo. Good night, Shirley J. Sir. Totoo yan. Totoo yan. Arena Benido Aberlon. Welcome to the club. Arena Benido Aberlon. Nakakagulo na sila Butanding at Palito. Nagkakagulo na sila Butanding at Palito. Rodelio Felipe, shout out sabi niya. Dapat si Roque, damputin din siya. Nagtatawag ng supporters ni Duterte para mag-aklas. Baluktot na katwiran. O, diba? Dapat talaga yan eh. Madisbar na rin yan eh. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Isipin mo sinasabi na nga ng Supreme Court na may jurisdiction ang ICC dito sa atin. Pero si Harry Roque, pinipilit nila tsaka ni Digong na wala ng jurisdiction. Ang nililitis nga ay yung panahon na miyembro pa tayo. Mahirap bang isipin yan? Ewan ko. Yung abogado di siya alam nyo. Mas marunong pa kayo sa Supreme Court. Ganon. Sabi nga unanimous ang decision dun na may karapatan ang ICC na mag-imbestiga. Ewan ko sa inyo. Johnny Bigod, sabi niya. Gandang gabi ka, Roque. Akalain mo hindi raw pauli ng buhay itong si Digong. Dito natin makikita at halatang guilty na siya agad. Yun nga, kung wala siyang kasalanan, bakit ayaw niyang humarap sa ICC? Mag-iimbestiga pa lang naman. Guilty. Totoo, di ba? Tsaka si Bato. Kung makulong daw siya, paano raw yung mga apo niya? Mahal niya raw yung mga apo niya. Think positive ba to? Kaya mo yan. PM Mayor ka, diba? Taglaw Vlog, shout out. Matapang lang yan dahil sa mga pulis dati si Pinoy. Kinuha ang police escort. Siya kaya niya? Diba? Wala. Federico Mandak, sabi niya. Hindi daw pauuli ng buhay. Wow, ang saya-saya, nabawasan ang mga problema ng bansa. At yung mga people power kuno, sa umpisa lang yan, maingay, isa o dalawang araw, wala na rin yan. Pag wala na yung magpipinance sa kanila, magkakanya-kanya na din yan. Totoo yan, Federico Mandak. Johnny Bigods ulit Kala ko si Digong ang matapang, duwag, takot, at praning pala. Ito. Johnny Alaka din. Shout out Yan. Panakot ni Digong na hindi magpapauli ng buhay. Sabi naman ni Roqueta, mag-aalsa daw ang taong bayan. Yung rally ni Sara Takaw sa Liwasan Bonifacio, nilangaw. Yun nga. Federico Mandak ulit Itong si Roque at Panelo, mas gusto pa nilang magtrabaho kay Digong kapalit ng kanilang dignidad. Kasi di hamak na mas malaki ang kita nila dito kaysa sa practice ng kanilang propesyon na barya-barya ang kita. Dito, bunganga lang nila ang puhunan nila at mag-fake news para ipagtanggol si Digong ay milyones na ang kita nila. Tax-free pa, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Federico Mandak ulit Magandang title na pelikula yan. Hindi ako pahuli ng buhay. Starring Robin Padilla. Leading lady niya si Roqueta. Ang sidekick ni si Panelo. Sure ball yan. Box office. Sa takilya yan. Baka langawin din. Ang background music yung kay Willie. Boom tarat tarat tarat. Boom boom boom. Abangan natin yan.
Free ticket yan. Yun lang. Eh, pag free ticket, wala na. Hindi nakikita. Misael, shout out, my friend. Sabi niya, coming soon. At si Robin ang bida. Wow. Pipilahan ko yan. Pagdating big fan ako niyan. Bigote pa lang. Bigote pa lang. 2 milyon na kada buwan sa Senado. Pakuya-kuya-kuy lang. Ay, tama ka dyan, bro. Box office ito. Tawa si Misael. Si Jane L naman. Shout out, Jane L. Leading lady si Vivian Velez. Sidekick Panelo. At ang kontrabida, si Jose Calida. Nakapwesto pa yata si Calida, di ba? Alberto Olaer, shout out Karoke, sabi ni Digong Duterte, hindi siya magpapahuli ng buhay. Hindi na bale, hindi na makatakbo pag siya patay Karoke. Pag siya patay Karoke, sabi niya. Danilo Pakinggan. Welcome to the club, Danilo Pakinggan. Hanggang salita lang yan si Duterte. Maraming salita yan si Digong na di totoo. Mahilig lang yan na magmura. Pareho sila ni Kibuloy, mayabang. Oh, yun nga same feather flocks together nga, di ba? David Alin Mendoza, shout out Hello po Karoke at sa mga Roque Warriors. Good evening po sa lahat. Isa lang po ang masasabi ko dyan. Sana kuhanin ka na ni Lord. Total, sabi mo nga, 80 years old ka na. 80 years old ka na naman at wala nang tatayo sa iyo kundi balahibo mo na lang. God bless po sa ating lahat, Karoks. Anong wala? Tignan mo nga nung nakita yung mga dancer ni Willie Revillame, nawala na naman daw yung mga laman ng utak niya na sasabihin niya di ba? Palagi ko may tumitigas pa dyan, David. Jane L. Sabi niya, ang masasabi ko, di wow, sabi niya. Joaquin Mesa Jr., shout out. Isipin ang pamilya. Isipin ang pamilya. Mayor, gusto ba natin silang pagbabayaran ng utang o kasalanan? Re-resbakan, pagdidiskitahan? Ibig sabihin, kumakuha, Joaquin. Alolalia, shout out, my friend. Kahiya-hiya tayo sa mundo. Totoo yan. Ang presidente natin, dati isang mamamatay tao na inuusig na ngayon. Bilang isang katolikong bansa, hindi natin deserve si Duterte, kaya lang mahina tayo sa pagpili ng leader at madali tayong mapaniwala ng mga propaganda. Totoo yan. Ang hirap nga talaga. Ang hirap nga lang nakuhang makabalik sa kapangyarihan ng isa pang ng abuso sa atin ng mahabang panahon. Baka iba daw ang anak sa ama. Hindi natin iniisip na hindi humingi ng paumanhin ng anak para sa mga kasalanan ng ama. Kailan pa matututo ang mga Pilipino? Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. Naku, matututo ba kamo? Mario Joseph. Wala na, parang tingin ko malabo na dahil patindi ang gutom. Shirley Esteras, welcome to the club. The more they talk nonsense, the more they're digging their grave deeper, sabi niya. Kaya ikaw, harimaw, tama ng ngawa mo, just because talk is cheap. Yun. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Ted, shout out, Ted. Sabi niya, Digong, pag di ka nagpahuli ng buhay, saan ka pupunta? Pag namatay ka, di ka naman tatanggapin sa langit. Buti pa sa kulungan ng ICC sa dahig. Welcome na welcome ka, magsipsip. Welcome na welcome ka. Mag-isip-isip ka, tanga. Kaya nga, salita ng salita,
Yannick Ortobes, shout out. Taste your own medicine. Manlabang ka. Yun. Galing ni Yannick. Sumagot si 3J Siopo. Hindi nga papahuli ng buhay eh. Di syempre, ipagtatanggol niya sarili niya. Another words from Nanlaban. User ulit to. Road to 25K. Naku, malayo pa yan mga friend. Oh. Yun lang tong ano to, salamat na to eh. Kasi, yun nga. Kaya ako napunta rito, gawa ni Bossing. O, dahil nga itong hipag ko na gago na to. Itong pwede kong magamit na outlet para makarating sa kanya. At dito sa mga Tagaytsyagi, kung anong, paano nila winalangya yung kanilang sariling kapatid. Ba? Mahilig po tayo sa politika. Kaya napunta po ako dito. Salamat sa inyo. Yun nga, nakakilala tayo. Ganun po yun. Cassandra Daisy, shout out ha. Dalawang klase ng mga duwag na DDS. Ang mga nagtatago at ang mga magtatago. Ano ang ebidensya? Si Tebes, Bantag at asisad niya. Magtatago pa lang si Digongyo, Bato, Bongo at Sara. Please watch Art and Ago Kapihan. That's their title of their vlogs. Napapanood ko rin yan. Cassandra Daisy ulit Mr. Rox, please check with your wife's doctor if the surgery is urgent or okay lang ang delay. Nagawa ko na. Salamat. Nagawa ko na, Cassandra Daisy. Okay lang naman daw. Kaya, instead of April na sana ako, nag-usap kami gabi, gawin na natin March. Sabi ko, kaya natin yan. Sabi ko, inaano ko lang siya. Time is muscle pag health ang pinag-uusapan. You and your family are dear to us na warriors. God speed, sabi niya. Salamat, Cassandra Daisy. Marilu Pabianak, shout out ha. Good morning po muli, Tyrox. Hugs and kisses to Nay Cecil. Blessed morning po to all ka-warriors. Nawa po'y patuloy tayong manalangin na matapos na itong ICC issue sa dating presidente. Kasi po, tila umiikot na lang ang news sa ating bansa about sa mga negative issues na nangyari last administration. Roque ha, nakakarami ka na ng kuda ha. Pampagulo to sa mga napapanood, lalo na sa nasusubaybayan ang news. Ingat po tayo at yung mga ka-warriors, God bless us always, sabi niya. Christian Cheng, shout out ha. Ano naman if di magpapahuli ng buhay si Fentanyl? If ayaw mo, di wag mo. Ninata mo na nga yan dati pa, di ba? Ulit-ulit ka lang. Anli. Sige. Sige. Panindigan mo yan ha. Have a great PM po, Tyroque. And to all ka-warriors, sabi niya. Christian Cheng ulit Alam mo, Fentanyl Dugong, if ayaw mong pahuli ng buhay, sabi ko nga, kitilin mo na ang hininga mo. Hindi niya gagawin. Babarilin nga raw niya yung huhuli sa kanya. Ano to? Pinatatagal mo pa ang walang kwenta mong buhay. Ay tayo dyan. Christian Cheng ulit Tyrox, para po ito kay Kill Dugong. Food for thought. Ginagawa hindi ginagawa. Gawin mo, Kill Dugong. Let me see. At yun naman pala, 80 years old ka na, and yet, wala kang pinagkatandaan. Ang lakas ng loob ni Tandang Kirat. Magngangata ng di ka pauhuli ng buhay. Kasi, nakapag-safety ka na siya ng mga armas. Paano? Pero ano kaya po, Tyrox? Di kaya ma-round out ng bala ang fentanyl na yan? Baka
sa grabing ngit-ngit niya at takot, di na nakapag-prepare ng mga bala. Para na siya yung sa kantang, ang kawawang cowboy, may baril, walang bala. Bisyancheng ulit, oh. At bilang ending po, Tyrox, 33 na person na supporter ni Achara Carpio nagsanib puwersa para mag people power. Power na bang matatawag yun? Pambihira. Nasaan na yung 32 hallucination na boto ni Lechon Manok Achara? Talagang nagpapatunay lang po tayo na only at SD card lang talaga ang 32 hallucination minions ni Achara. Bye po for now. Salamat po. God bless you always po. At Tatay Rox, pakisabi kay Nay Cecil na huwag siyang kabahan at matakot sa operasyon. Kaya niya po yan. Oo, salamat. Sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, oo, yung mga subscriber ko, nag-aalala din sa'yo ako sa kanya. Ito. Susan Maranan. Welcome to the club, Susan Maranan. Baka magharakiri si Mindanao. Susan Maranan ulit, oh. Carpio, hindi good speaker, sabi niya. 3JC Hopo, sabi niya. Si Rox, understandable naman ang feeling ni YP mo. Normal lang na nervyusin siya. Kailangan mo talagang i-guide siya at palakasin ang loob. Prayer is the best to over her fear. I pray for her too. Salamat 3JC Hopo. Jane Ella, salamat talaga. 3JC Hopo ulit. Si Rox, alam ni Dutz, Harry Roque, at ng lahat ng mga alipores nila Dutz na may jurisdiction ng ICC from the time the alleged crime was committed. Since noong mayor pa si Diggs, ang jurisdiction ng ICC starts from the date were joined, then hanggang umalis ang Pinas. Alam naman nila yan. Nag-play dam lang sila para lituhin ang mga tao, lalo na yung mga taong nasa laylayan. Totoo yan, 3JCO. Tatanga-tangahan eh. Oo. Bagay naman sa kanila, di ba? Pelabot, shoutout. Akala ko patay na si Madam Auring. Bakit may bolang kristal si Roque? Yun nga naman na niya kay Madam Auring. Yung bolang kristal. Ito. Glicerio de la Cruz. Welcome to the club, ha? Kung hindi siya pahuhuli ng buhay, di patay para mawala na ang salot sa Pinas. Simpleng dali mo, ha? Mission accomplished, mga friend. O, nakapagsaya na naman tayo. Oo. O, huwag niyong kalimutan, ha, mga boss. Yung tanong, sagutin niyo. Sa palagay ninyo, maniniwala kaya si Dutz, yung mga kasamahan ni Dutz na maakusahan ng ICC ng warrant of arrest sa gustong mangyari nitong kanilang abogado na si Harry Roque? Simple lang naman ang gagawin nila. Pupunta sila doon at magpapakulong sila sandali lang. And presto, mapapawalang bisa ni Harry Roque ayon sa bolang kristal ang warrant of arrest. Good night, mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli.